Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo ngayong araw? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan na daratnan o nararating nitong ating pong pagtalakay at pag-aaral ng salita ng Diyos rightly divided. Naway hindi po kayo nagsasawa at lagi pong masigasig ang inyong pong espiritu sa pagtuklas sa katotohanan, pagsasaliksik ng all scripture rightly dividing, sapagkat ito po ang tunay na buhay natin. Huwag nating kalilimutan na maging si Job, isang Old Testament saint, we will say, ay pinahalagahan po niya ang salita na nanggagaling sa bunganga ng Diyos kaysa sa kanyang necessary food, ika nga niya. At ngayong gabi po mga kapatid ay ipagpapatuloy po natin ang ating pong serye tungkol sa 2 Thessalonians chapter 3 na po tayo ngayon dahil tapos na pa tayo ng chapter 1 at chapter 2. I decided na tapusin na po ito pong aklat na ito na sinulat ni Paul, pangalawang aklat na isinulat niya sa mga taga-Thessalonica, bago po tayo move on sa iba pong ibang topic mga kapatid na gaya ng aking nababanggit sa ating pong mga pagtalakay. At nais ko pong basahin sa inyo ang unang tatlong verses dito po sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 3. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have not faith. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Nakilang mga kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan katapatan. Naway malalhati ka po ngayong gabi at maitanyag po ang iyong salita, hindi po ang aming mga sarili. At mapatibay din po kami inwardly or spiritually upang makalakad kami sa isang buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Ito pong lahat aming dinadalangin pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pong theme ngayong gabi mga kapatid ay pinamagatan po nating Paul's final words to the saints in Thessalonica. Mga panghuling pananalita ni Pablo na ating apostol sa mga banal sa Thessalonica. Yan po yung ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Now, bago po tayo dumako sa verse by verse na ating pong pagtalakay, ay babalikan po natin muli ang huling mga talata o verses ng chapter 2 mga kapatid na ating pong tinalakay the last time. At sa ngayon nga po ay babalik po tayo sa verse 15, 16, and 17 ng 2 Thessalonians chapter 2 mga kapatid. Konting review lang po. Sabi ni Paul, therefore brethren, stand fast. Ito pong mga katagang therefore ay conclusion na po ito ni Paul sa kanya pong unang ginawang pagtalakay. Kung babalik po tayo sa chapter 1 hanggang dito sa mga naunang verses ng chapter 2 bago ang verse 15. So, nakalatag po dyan kung ano po yung aral, yung pong order of events sa coming of our Lord Jesus Christ, sa day of Christ, o sa ating gathering together unto Him, pagtitipon nating sama-sama sa ating Panginoong Jesucristo. At nawa mga kapatid, lagi kong apil at pakiusap, suriin po niyong mabuti ang mga talata at sana ay hindi po tayo basta sumusunod o nagpapa-impluensya sa ating mga nabasa o nakita sa mga libro na theological beliefs na kung saan kinalulungkot kong sabihin hindi strictly sumusunod sa pure words ng scripture kundi gumagamit ng mga theological terms. Hindi po ito isang pagmamalaki o pagmamayabang na bago ko po natutunan itong mga bagay na itinuturo ko sa inyo ay itinuro ko po ng matagal na panahon ang paniniwala ng marami sa mga tinatawag na rightly dividing people or rightly dividers ng tinatawag na mid-acts group mga kapatid. At before ay itinuro ko po na ang ng catching up o ang gathering natin in the air to meet the Lord in the air ay before the 70th week. Subalit hindi po yan batay sa mga pagtalakay na akin pong ipinahayag sa inyo, at kung inyong susuriin
Sana ay magkaroon din po kayo ng sariling pag-aaral, pagsasaliksik, at intindihin ang bawat salita. At di po natin kailangang lumabas sa mga exact expressions, exact words ng Scripture dahil naniniwala po tayo na every word of God is perfect, every word of God ay pure. Yan po ang sinasabi ng mga kasulatan. So dito ay again sa verse 15, conclusion na po ito ni Paul at tinawag niya ang mga taga-Thessalonica na brethren dahil ang sinusulatan nga niya ay the Church of God in Thessalonica, in God our Father and the Lord Jesus Christ, of course. Stand fast. So in view of the doctrine presented above mga kapatid, ay sabi ni Paul, stand fast. Tumindig kayo, magpakatatag, and hold the traditions, panghawakan ninyo ang traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Let us be reminded na yung traditions po dito ay hindi po religious traditions, hindi po man-made tradition, kundi mismo sa verse na ito, itong traditions na ito ay itinuro sa pamamagitan, whether by word is by preaching, or our epistle. So ito ay mismong galing sa sulat ni Paul, kagaya ng kanyang tinalakay, mga kapatid, dito sa 2 Thessalonians mismo. So, tradition dito ay teaching or doctrine sa pamamagitan ng pangangaral at sulat ni Paul. Now, sabi niya verse 16, our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Notice dito na ang ating Panginoong Kristo at ang Ama ay magkasama, mga kapatid, nagkakaisa sila. Okay? Dito ay sinasabi na ang Diyos Ama, ang Diyos maging ang ating Ama ay nagmahal sa atin. Okay, past tense na po yan. Tayo po ay inibig ng Diyos at yung pag-ibig na yan ay kanyang pinatunayan, no? Pinahayag nung ang ating Panginoong Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Maging yung word na love na sa past tense po, mga kapatid, ay ginagamit din mismo patungkol sa ating Panginoong Kristo sa kanyang sacrificial work, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pagbubuwis ng buhay para sa ating kaligtasan sa bundok ng Kalbaryo. Yan po ang sinasabi ng verse. And it given us everlasting consolation. So, yung pinagkakaloob po ng ating Diyos Ama, at isama na rin po natin ang ating Panginoong Kristo, ay walang hanggang kaaliwan, everlasting consolation. Hindi po ito mawawalang kaaliwan or consolation. Ang consolation o kaaliwan ng mundo ay pansamantala, mga kapatid. Maaaring maging masaya tayo sa mga bagay na tinatangkilik natin physically. May magandang bahay, magandang sasakyan, magandang hanap buhay, at may sapat na pera o kaya sobrang pera. Pwedeng nakaaliw, maraming nagagawa ang mga material na bagay, subalit hindi po yan matatawag na everlasting consolation. Ang walang hanggang kaaliwan or consolation ay magmumula lamang sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. At dito sa verse na ito, sabi niya ay yung everlasting consolation ipinagkaloob sa atin is at good hope, no, yung mabuting pag-asa, no. Ang pag-asa natin dito, no, sa talatang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo, sa ating paghihintay sa Kanya, no? Kaya nga sa mga taga-Thessalonica, meron silang hope, patience of hope, waiting for the coming of Christ. Mamaya magbabasa po tayo ng ilang talata. So, yun po ang ibinibigay ng Panginoong Kristo at ng ating Diyos Ama sa pamamagitan, sabi niya, everlasting consolation and good hope through grace, sa pamamagitan ng biyaya. So, wala po tayong contribution yan, dyan. It's all by the grace of our Lord Jesus Christ and by the grace of God. Then sabi ng verse 17, dahil dyan sa everlasting consolation na yan, in view of the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together unto Him, okay, comfort your hearts, aliwin ang ating mga puso, ang ating mga kalooban, and establish you, pagtitibayan tayo in every good word, sa bawat mabuting salita at gawa. Ayan po, mga kapatid, ang mga katapusang salita ni Paul diyan sa chapter 2. Pero sa chapter 3, sabi niya, nagsimula siya ng mga katagang finally.
Okay? Finally. So, yung team po natin ngayon ay pinamagatan po natin Paul's final words to the saints in Thessalonica. Finally, brethren, pray for us. So, dito ay may prayer request si Paul, mga kapatid. Kaya, yung prayer request na yan ay inihiling niya sa mga taga-Thessalonica para sa kanila. So, by the way, of course, nung sinulat po ni Paul, itong ikalawang sulat na ito, ay kasama niya si Silvanus at saka si Timotheus or si Timothy. Ayan, itong kung pupunta tayo sa chapter 1, verse 1. Well, maging nung isulat po niya yung kanyang unang letter sa kanila, no? First Thessalonians, ay kasama pa rin niya si Silvanus at si Timotheus, no? Chapter 1, verse 1 ng First Thessalonians. Sapagkat maikling panahon lang yung interval o yung pagitan ng pagsusulat ng 1st and 2nd Thessalonians na ang main theme, main subject is the coming of our Lord Jesus Christ. Yung timing ng kanyang pagparito, yung catching up nating mga members ng body of Christ at yung pagbubuhos niya ng galit ng kanyang puot sa mundo. So, wala pong pagkakamali sa order. May catching up muna and then at that same coming and day, ibubuhos niya ang kanyang galit. Pero yung galit na yon ay sa mga unbelievers. Kaya hindi po tayo appointed to wrath. Hindi po tayo kasama sa makatitikim ng judgment, ng galit ng Diyos sa coming of our Lord Jesus Christ. Dahil we will be caught up first and then judgment will follow after our catching up, meeting the Lord in the air. Ayan mga kapatid. So sana naintindihan po natin yung timing kung kailan mangyayari yan. At ulitin ko, hindi po yan before the 70th week, kundi after the 70th week. Iisang coming lang po ang hinihintay natin, maging sa prophecy, maging kay Paul. Malinaw po yan sa kanyang unang dalawang sulat sa mga taga-Thessalonica, 1st and 2nd Thessalonians. At maging sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto at halos lahat ng kanyang epistles, no? Paul talk about the coming of our Lord Jesus Christ, the glorious appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? So, dalawang letter lang, kung di ako nagkakamali, na kung saan walang pagtalakay ng coming of Christ sa 13 sulat ni Paul. I think, kung di ako nagkakamali, Galatia at saka Philemon lang. Halos lahat ay mayroong issue ng coming, appearing of our Lord Jesus Christ to meet us in the air first na mga saved and then judgment sa mga ungodly unbelievers. Okay? Ganun po mga kapatid, ang nakikita nating order, malinaw sa mga sulat ni Paul. So, ang appeal niya ngayon ay, sabi niya, brethren, pray for us. That, ano po yung kanyang prayer dito sa verse 1? That the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. So, dalawang importanteng bagay na request ni Paul sa mga taga-Thessalonica na ipag-pray patungkol sa kanila. Una is that the word of the Lord may have free course, then, and be glorified. Maluwalhati ang salita ng Diyos. So, mayroong free course, mayroong pong moving forward, motion, no? Ang ibig sabihin po ng salitang course is, in its general sense, a passing, okay, or moving, pagkilos, or motion forward in a direct or curving line. Kahit na direct or curving, may paliko na linya. Ayan. The direction of motion, line of advancing, point of compass, in which motion is directed. Ayan. Yan po ang meaning ng salitang course. So, ang salita ng Diyos ay may free course. It will move forward. May motion pa rin. Hindi naman sinabing that the word of the Lord may have smooth reception of those who will hear it. Hindi sinasabing smooth lang natatanggapin ng mga makaririnig dahil sa ministry ni Paul wala tayong matandaan na sa pangangaral niya, particularly ng Gospel of Christ o ng alinmang teaching niya in relation to the revelation ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay palaging may opposition sa lahat ng lugar. Wala pong lugar na hindi kinokontra at ino-oppose si Paul mula umpisa hanggang sa katapusan ng kanyang
ministry. So, ang kanyang hiling is yung Word of God ay or Word of the Lord may have free course, not necessarily walang opposition or contradiction. Meron at meron yan, pero it will serve its purpose. Yung Word of God na yon, kung hindi man tanggapin ng nakararami or majority, ay meron at meron pong magiging effectual work sa mga sumasampalataya. I believe na yun po yung punto ni Paul, na the Word of the Lord may have free course and be glorified. Maluluwalhati, maitatanyag ang salita ng Diyos. Okay? So, kahit naman i-reject yan ng mga unbelievers, no, it doesn't matter. We can do nothing against the truth. But of course, technically, may glorification sa mga sasampalataya niyan, I believe, mga kapatid. No? Sa kanila, makikita, magmamanifest yung kalwalatian, yung glorification, yung magnifying of the Word of God sa mga believers na nagmamahal ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, kung pupunta po tayo sa ilang mga talata sa Word of God, of course, marami yan, pero to save time, halimbawa, hindi lang sa mga taga-Thessalonica humingi si Paul ng prayer, no, as an apostle, or isang tinawag ng Panginoon na mangaral, magturo. Sa Ephesians 6:19, sabi niya, and for me, ito i-request niya rin sa mga taga-Thessalonica, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, yung salitang utterance ay mula sa salitang utter. So, saan manggagaling yung utterance o yung words na nasasabihin ni Paul? Of course, galing sa Diyos yan. Di pwede mag-imbento si Paul ng utterance, ng kanyang sariling utterance. Sa Acts chapter 2, nung ang Holy Spirit ay bumaba sa mga disciples ng ating Panginoon, sa mga members ng little flock, ang Espiritu, the Holy Ghost gave them utterance. So, ganun po yung punto ni Paul. May Word of God, may pagkakaloob sa kanya. By this time, ay may continuous pang revelation ang Panginoong Kristo sa kanya. Hindi pa nakokompletong Word of God. So, may utterance of words na ibibigay sa kanya in relation o may kaugnayan sa, sabi niya, to make known the mystery of the gospel. So, may sikreto dun sa gospel na kanyang ipinangangaral, na inireveal sa kanya, na hindi inireveal sa mga naunang apostol. Kaya nga sa kanyang pangangaral sa kanyang sa kanyang last chapter ng Romans, no, binanggit sa mga taga-Roma ang tungkol sa the preaching of Jesus Christ, Romans 16:25, according to the revelation of the mystery. Ayon sa kapahayagan ng misteryo. Mystery is something that was kept secret but now made known or manifest. According to the revelation of the mystery which was kept secret, pansinin nyo, pinanatiling lihim since the world began. Then sa verse 26, but now is made manifest. Yun po ang mystery. So, hindi po kailangang mag-imbento si Paul ng mga salita, ng kanyang sariling utterance to make known the mystery of the gospel na itinago ng Diyos since the beginning of the world or since the world began. Ayan, mga kapatid. So, dito po sa prayer ni Paul na ito, no, ay nung sinabi niya that the word of the Lord may have free course and be glorified, no, dalawang bagay. Ang prayer niya is that the word of the Lord may have free course and be glorified. Ginamit niya pong example ang mga taga-Thessalonica dahil sabi po ng last part ng verse 1 is, even as it is with you. So, yun po yung example. Nagkaroon ng free course, malayang motion or movement ang Word of God, no, sa mga taga-Thessalonica at nag-glorify ang Word of God sa kanila. So, sila po yung example na kung saan ginamit ni Paul. Dahil malinaw sa mga kataga na even as it is with you. Yan. So, very clearly, I believe, sa verse na ito, na ang Word of God or Word of the Lord o yung gospel na ipinangaral ni Paul sa kanila, ano po? In general, ay may free course sa mga taga-Thessalonica
at nag-glorify, nalulhati sa mga taga-Thessalonica, sa buhay ng mga Thessalonian saints. Halimbawa, balikan po natin ang chapter 1, 1 Thessalonians 1, 5 and 6. For our gospel came not. Notice, may gospel na ipinangaral, message. Okay? O kaya naman ay message from God na naglalaman, of course, ng mabuting balita. Ano po? Our gospel came not unto you in word only. Hindi lang basta salita na dumating ang ebanghelyo sa mga taga-Thessalonica, but also in power. So, meron naman talagang power dahil ang gospel is the power of God and the salvation. Di po ba? Romans 1:16. And in the Holy Ghost. Of course, dahil yung pagpangangaral ng gospel ay may involved na words. Yung mga words na yan ay galing sa Holy Ghost. Hindi po men's wisdom yan. Ano po? Hindi po galing sa karunungan, katalinuhan ni Paul. Okay? And then sabi niya, and in much assurance, so yung gospel na yan, may power at may assurance na dinadala. Hindi po kagaya ng mga pangangaral o preaching ng marami ngayon sa religion, walang power, walang assurance yung kanilang gospel dahil doon sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo, kailangan mong gumawa, nakasalalay sa iyong kaligtasan, maraming pinagagawa, go to church, be water baptized, give tithes, at kung ano-ano pa. No? At pinasusunod ang lahat ng kautusan o utos ng Diyos. There is no power in those teachings or in their messages or gospels dahil ang power of God o unto salvation ay nasa gospel of Christ, nasa preaching of the cross. Ang assurance ay nasa gospel na pinangaral ni Paul dahil it is the center of that gospel or message is the cross of Christ, yung sacrificial work of Christ at Calvary, yung kanyang death at yung pagdanak ng kanyang dugo, yung shedding his blood for our salvation, forgiveness, redemption, justification, and so forth. Marami po mga kapatid. So may assurance dahil nakasalalay sa Panginoong Kristo. Tagumpay ang kamatayan ng sakripisyo ng Panginoon. Kaya may assurance tayo. As you know what manner of men we were among you, and sabi niya, for your sake, verse 6, and ye became followers of us and of the Lord. Then notice, having received the word in much affliction. So ayun, nung tanggapin po ng mga taga-Thessalonica, believers at Thessalonica, ang gospel o ang word of the Lord in much affliction. So yun po ibig sabihin ng free course. Hindi naman ibig sabihin na, hindi po sinabi na Paul na very smooth na tinanggap at walang opposition sa Thessalonica, walang contradiction. Meron. Actually, kung babalikan natin yung chapter 17 ng Acts, doon natin makikita na grabe, mamaya. We will try to read that, okay? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi ni Paul, patungkol pa rin sa kanila, for this cause also thank we God, nagpapasalamat kami sa Diyos ng walang tigil, because when you receive the word, po yung dahilan ng kanilang pagpapasalamat, ano po? Nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, which ye heard of us, sinong nangaral? Sina Paul, Silvanus, Timoteo, no? We will say Timotheus, no? Dito sa context na ito. Sabi niya, excuse me, you receive not as the word of men. So mga tao ang nangaral pero hindi nila tinanggap na word of men. Hindi nila iniisip na word ni Paul or word ni Timothy or ni Silvanus, kundi word of God. But as it is in truth the word of God, instrumento lang sina Paul, which effectually worketh also in you that believe. So narito yung pagkilos. Ano yung magagawa ng salita ng Diyos sa kalooban ng mga sumasampalataya? Okay, sabi niya, the word of God which effectually worketh also in you that believe. So yung salitang effectual ay iba po sa salitang effective, kung naalala po ninyo mga kapatid, ano? Pagka sinabing effective, it is just one of the many ways, no, to effective ways to solve something kung meron mga problema, ano? Subalit ang salitang effectual, wala pong ibang option, wala pong ibang choice, wala pong kapalit. Absolutely yun lang ang tanging pwedeng gamitin, no? Yan ang word of God. So kung ang pag-uusapan ay kaligtasan,
Kung pag-uusapan ay buhay na walang hanggan, pag-uusapan ay pagiging matuwid, kapatawaran ng lahat ng kasalanan, wala pong ibang pagpipilian na message para paniwalaan, kundi yung gospel of Christ, yung preaching of the cross. Hindi po yun isang option lang o isang paraan lang ng kaligtasan. Wala pong iba. Hindi po totoo na sa katwiran ng iba ay ang ating daw pong paglapit sa Diyos, no? Lahat ng tao ay tumatawag sa Diyos, lumalapit, iba-iba man ang religion. Sabi nila, parang ilog yan na iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba yung pinagmulan, pero ang bagsak, dagat. Yan ang sabi nila. Magkakaiba man tayo ng religion, iisa naman ang bagsak. Iisa naman ang patutunguhan sa Diyos. Well, I disagree. There is only one message, one gospel, na makapagliligtas at may assurance. Yan ay tungkol sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang sakripisyo. Christ died for us. Christ died for our sins. That Christ gave His life, shed His blood, in whom we have the redemption through His blood. Yan po yung nawawalang pangaral ng marami ngayon, nakalulungkot, na hindi po binibigyang diin ang dugo ng Panginoon na nabuhos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Of course, we do not believe a dead Savior. Siya po ay totoong namatay, subalit sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay dahil tagumpay ang kanyang ginawang sakripisyo para sa ating kasalanan sa Kalbaryo, sa bundok ng Kalbaryo, on the cross of Calvary. So, ganun po ang Word of God, may effectual work. It effectually work in you, sabi ni Paul, that believe. So, if you believe the gospel, if you believe the Word of God, ay may effectual work yan sa iyong buhay. Tiyak yan, may effectual work. May kapangyarihan yan to change us. Hindi lang baguhin yung kalagayan mo mula sa pagiging unbeliever to believer, from darkness to light, kundi yung buhay natin, pagkatapos mong sumampalataya sa gospel of Christ, may teaching din yan kung paano tayo mamuhay ng godly, nakakaiba sa mga unbelievers, kakaiba sa mga nasa kadiliman. Yun po yung mahabang proseso. Yung paglago, madali po yung maipaintindi ang gospel of salvation, yung cross of Christ, pero yung pagpapalago ng mga believers, ang daming iba't ibang doktrina, daming iba't ibang aral, samut-saring aral na nagbibigay kalituhan at nagliligaw sa maraming mananampalataya, kaya hindi lumalagaw spiritually. Maraming division ng church, the body of Christ, dahil we are followers of men, not followers of God or not followers of Paul or apostle, yung tamang teaching. We even claim that we follow Paul, pero actually ay may mga sinusunod din po tayong theology, o man-made theology. I'm not saying na I know all the truth, no? Hindi ko po sinasabing ganon, but we should be careful, mga kapatid. Dapat maging matalino tayong estudyante ng salita ng Diyos. Di dahil maganda ang presentation, maganda po yung mga drawings or charts, ay kapani-paniwala na. Ang mahalaga, we believe the words. God is teaching us through words. Ang Holy Ghost nagtuturo through words. Kaya pahalagahan po natin ang words, ang Word of God, ang bawat salita. Hindi po tayo gagamit ng theological term. Ulitin ko po ulit. Gaya ng rapture or imminent pre-trib rapture, mid-trib, post-trib, Trinity, kung ano-ano pa nawala sa Word of God, na ipinalit ng tao kapalit ng pure Word of God. Ikinalulungkot ko pong sabihin, mga kapatid. Okay, tuloy po natin. Dito po sa 1 Thessalonians 1:3, sabi ni Paul, dahil ang Word of God ay may free course sa mga taga-Thessalonica at naluwalhati, sabi niya, remembering without ceasing your work of faith. So, meron talagang pagkilos yung faith. Ang kanila pong sinampalatayanan ay Word of God. Dahil ang Word of God ang faith, I should say rather, ay hindi masasabing faith yan kung walang Word of God. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kung ang ating paniniwala ay walang basis sa scriptures,
rightly divided, no? Kahit nasa scripture yan, kung hindi naman para sa atin, at hindi yung tamang kahulugan na sinasabi ni Paul, that is not faith. That is superstition, ano? Ikinalulungkot kong sabihin. So, ang mga taga-Thessalonica, meron silang work of faith. Dahil may encounter sila with the Word of God. Tinanggap nila ang Word of God, which effectually work in them that believe. Then may labor of love. Hindi po pwedeng hihiwalay yan. Yung work of faith, labor of love, at patience of hope, magkakasama yan. So, dahil meron silang Word of God at may work of faith, may work of faith in the Word of God sa kanilang buhay, meron silang labor of love. May pagpapagal ng pag-ibig. Tunay na pag-ibig galing sa Diyos na pag-ibig. Hindi po emotional love yan. Ito po love based upon understanding, upon knowledge. Yung love of Christ, love of God, which is in Christ Jesus. Sabi nga ni Paul, and to know, sa Ephesians 3:19, the love of Christ. So, hindi po isang bagay na nararamdaman. Hindi po subjective yan. Objective yan. Isang bagay na inaaral at naiintindihan at ina-appreciate natin. So, meron po silang labor of love and patience of hope. Yung patience of hope, yung dito sa Thessalonica, mga kapatid, is particularly again sa coming of Christ. Okay? Halimbawa, sa 1 Thessalonians 1:10, sabi po ni Paul, and to wait for His Son from heaven. Even Jesus, whom He raised from the dead, is delivered us from the wrath to come. So, we are waiting for that, no? Wait for His Son from heaven, sabi nga ni Paul, no? Maging dito sa chapter 3, no, ay ang request o ang prayer ni Paul, ang wish ni Paul para sa mga taga-Thessalonica is that sa Diyos is that yung kanilang mga puso, the Lord will direct their hearts into the patience, into a patient waiting for our Lord Jesus Christ, no. Matatalakay din natin yan anyway, mga kapatid. Maaaring nagkamali po ko sa expression, kaya please pardon me. Hindi po perfect ang word ko, kaya we have to look from time to time sa Word of God. I admit, mga kapatid. Okay? So, again, dako na po tayo sa verse 2, mga kapatid. No? Tapos na po tayo sa verse 1. Sabi niya sa verse 2, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. So, importante, maintindihan po natin to. So, clearly, hindi po natin may pagkakailangan na si Paul ay humiling ng panalangin. Sabihin po natin, a prayer of deliverance. So, anong klaseng prayer ng pagliligtas? Pagliligtas mula saan? Okay, notice sa verse 2. That we may be delivered from unreasonable. So, yan po yung prayer ni Paul. No, yung hiling niyang prayer para sa kanila. Na sila ay maligtas o ma-deliver mula sa mga unreasonable and wicked men. Bakit? For all men have not faith. Yan, continuation po yan. Now, hindi lang dito, again, nagpa-pray si Paul ng deliverance, kundi maging sa mga taga-Roma, no? Sa chapter 15, no? ng Romans, no? Verse 31 and 32, say for example, sabi ni Paul, prayer request niya rin sa mga taga-Roma, that I may be delivered from them that do not believe. So, deliverance from the unbelievers na naman ito. In Judea, mga kababayan niyang Hudyo yan. Okay? Ni Paul, no? And that my service, which I have for Jerusalem, dahil sa pagpunta ni Paul sa Jerusalem, may dala siyang contribution sa context ng chapter 15 for the poor saints in Jerusalem. Naghirap po, naging dukha yung mga saints, yung mga members ng Little Flock sa Jerusalem, dahil naantala po, hindi natuloy yung coming of Christ, na kung saan sa coming of Christ ay may promise na deliverance from their enemies and of course abundance, blessing and abundance sa kingdom. So we will say millennial kingdom. Pero hindi po natuloy yung coming or second coming of our Lord Jesus Christ. Napag-utusan na po sila, no? Sa Acts chapter 2, chapter 3, hanggang chapter 4 na ipagbili ang lahat ng kanilang mga ari-arian, no? Ipinagbili na po nila yung kanilang mga lands, mga lupain, mga bahay. Okay?
At hindi po natuloy, dahil hindi po natuloy yung coming of our Lord Jesus Christ, na postpone po yung establishment of the kingdom, naubos po yung kanilang napagbentahan. At naghirap na po sila. Pero pumasok ang dispensation of the grace of God. At dahil nagkaroon na po ng pagbabago, ang dealing ng Diyos, ang Israel, hindi na po siya ang issue, wala nang promised blessing sa kanila materially. Pagpasok ng mga members ng body of Christ, mga Gentile converts na karamihan, humingi po ng tulong si Paul. Naglumikom ng mga contribution for the poor saints in Jerusalem. Yan po yung ibig niyo sabihin dyan, sa verse na yan. At yun nga, may prayer siya dyan na maligtas siya mula sa mga unbelievers, mga unbelieving Jew yan, sa Judea, no? Parte ng Jerusalem. Then sabi niya, excuse me, which I have for the saints, which I have for Jerusalem, may be accepted of the saints. Saints in Jerusalem, I believe, no? Then that I may come unto you, ako'y makapunta dyan sa inyo, sa Roma, with joy by the will of God, and may with you be refreshed. So, walang masama dyan sa request na yan, sa prayer ni Paul na yan. Nag-pray siya ng deliverance from unbelievers, at makarating yung service niya sa Jerusalem. Dito naman sa Thessalonica, siya ay maligtas, ma-deliver from hindi makatuwiran at masasamang mga tao. Ayan. So, yan po yung prayer niya. Now, hindi naman po natin maitatanggi na may prayer for deliverance. But if we're going to say, I could pray like this, I could ask a prayer or prayer request like this, ano po? Kagaya ng prayer request ni Paul today. Well, sa aking mga pagtalakay sa mga nakaraan, kung inyo pong nasubaybayan, sa mga hindi pa po nakasubaybay, I believe na sa kasalukuyang panahong kalagayan natin ngayon, na meron na tayong complete Word of God, tapos na po yung revelation, we have the Word of God, tayo ngayon ay completely relying on what is written, nakasulat. Ang Diyos ngayon ay kumikilos through the complete Word of God in the inner man. So, spirituality ang pinatitibay niya yung ating panloob na pagkatao. Wala pong promise, physical deliverance, physical blessings ang Diyos sa atin ngayon. Tapos na po yung ganyang dealing o pamamaraan niya sa mga taong kanyang tinawag, directly, gaya ni Paul, mga apostles, nung hindi pa po nakokompleto ang Word of God. Di po tayo kagaya ni Paul na he could ask or request for a deliverance, physical deliverance, you will say. But anyway, granting na ganun nga ang request ni Paul, hindi natin nakikita na ang buhay ni Paul ay we will say hayahay o walang naging panganib. Alam natin sa Word of God na punong-puno ng paghihirap, sakripisyo, panganib ang buhay ni Paul. Sabi nga niya sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 15, I die daily. Binibilang kaming mga tupa sa Romans chapter 8, no? 36, 37, kung hindi ka nagkakamali, 35, 36, no? Particularly, I think, no? Accounted as sheep for the slaughter. So, ganyan yung buhay nila, no? Well, si Paul, in the case of Paul, dahil siya tinawag na apostol, na may mensahe, no? At ginamit siya ng Panginoon from the beginning, no, ng kanyang ministry, hindi siya pwedeng mamatay anytime. Dahil, although ready siya, dahil kailangang makompleto yung ministry na itinawag sa kanya at gagawin niya. At kailangang makompleto yung revelation of the mystery. Kailangang makompleto ang Word of God. So, kung meron mang nangyaring physical deliverance sa buhay ni Paul, yan ay dahil apostle siya. Tinawag siya. May direct communication, contact siya with God. At ang Word of God, hindi pa kompleto at that time. But today, iba yung case natin. Hindi tayo kagaya ni Pablo. Wala tayong direct na communication sa Diyos. Wala tayong vision and dreams na kagaya ng kay Paul na narinig niya ang tinig ng Diyos ay may anghel na nakikipag-usap sa kanya. Ang Diyos kaya nakikipag-communicate completely, entirely through the Word of God. At sana naintindihan po natin yan. Kaya, nakalulungkot mga kapatid na marami pa rin ang nag-e-expect ng physical deliverance, physical healing sa kanilang buhay ngayon.
na hindi na po yan yung promise ng Diyos o yung kanyang tinatrabaho o ginagawa ngayon. God is working in the inner man. Kahit nung hindi pa kompleto ang Word of God, sinasabi na niya na our outward man, though our outward man perish. Verse 2 Corinthians 4:16 hanggang 18. Yet the inward man, no, of course, through the Word of God is renewed day by day. Ephesians 3:16, God is strengthening us by His Spirit in the inner man. Anong ginagamit niya? Word of God. The Word of God which effectually worketh in you that believe. So, what God really cares about us is our inner being today. Na may kompletong Word of God na po tayo. Yung spiritual life natin, yung spirit natin. Kaya nga number 1 yan. Spirit, then soul, and body. Ayan mga kapatid. Sana nakikita po natin yung punto. But again, hindi ko po ipinipilit yan, mga kapatid. So, ang salitang unreasonable dito, na kung saan yun nga, hiling ni Paul, ma-deliver siya, maaligtas mula sa unreasonable and wicked men. Ang salitang unreasonable, it simply means not agreeable to reason. So, hindi sila sumasang-ayon sa katwiran. So, ang mga unbeliever, kumikilala ng Word of God dyan. Kung mga katwiran ay salungat, kaya naman ay kontra sa Word of God. Meron din mga unbeliever na gumagamit ng salita ng Diyos, pero binabaluktot, no, ang salita ng Diyos. Ano po? Pati nga yung ebanghelyo ng kaligtasan, ano, na sapat na yung ginawa ng Panginoon, kinokontra nila yan. Pilit silang gumagamit ng mga verses na hindi. Kailangan sumampalataya, yung pananampalataya may kalakip na gawa. James chapter 2. No? Na malinaw naman na sinasabi ni Paul na ang kaligtasan is not of works, lest any man should boast. So, hindi po ma-reconcile yan kahit na mga rightly dividers. Karamihan sa mga rightly dividers ay nagtuturo na si James daw nagtuturo ng salvation plus works, faith plus works, na salvation, no? Sorry. Na requirement daw sa mga Jews in the past na yung faith nila ay kailangang may kalakip na gawa. Then, ganun din daw, after the dispensation of grace, requirement din sa mga Jew na kailangang yung faith nila may kalakip na gawa. Bakit yun lang po ang ating tinitignan at hindi natin tinitignan ang ilang mga sulat? Halimbawa, nila Pedro, nila John, na ang punto ay yung ginawa ng Panginoon. They also preach about the blood of Christ, the death of Christ. Si Peter, 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 3. Si John, he talks about the blood of Christ. Si John, he talks about yung kamatayan ng Panginoon, not for our sins only, but for the sins of the whole world. 1 John, ang writer ng Hebrews, he talks about the blood of the new covenant. May eternal redemption, eternal inheritance, kung binabasa po ninyo ang Hebrews. Bakit doon po tayo nagbibigay diin sa sinasabi ni James na faith without works is dead? So, mali pong paggamit ng scripture yan. Hindi po natin naiintindihan ang tunay na punto. Dapat nakikita natin yung pagkakaiba ng puntong faith na may kasamang works. Tama, may salvation na issue, pero anong klaseng salvation? Ganon din naman kay Paul. Sabi niya, not of works, sa Ephesians 2:9, pero pagdating sa Philippians 2:12, work out your own salvation. So may work din. Kailangan i-rightly divide. Anong punto niya sa Ephesians 2 at punto niya sa Philippians 2? Ganon din sa mga sulat ni na Santiago, ni na Pedro, ni na Juan. Hindi may pagkakaila. They also talk about the death of Christ, the sufferings of Christ. But hindi po natin kinoconsider yun, mga kapatid. Sana magsipag pa po tayo sa pag-aaral. At nakalulungkot dahil kung mali po yung ating naintindihan, yun pong naipapasa natin, na ituturo, marami pong nalilito. Marami pong mapapahamak din. Hindi po nakapagpapatibay. Walang spiritual edification doon. Tagisan lang po ng talino, pagalingan na lang po. At ayaw pong magpakumbaba ng bawat isa. Yan yung nakalulungkot. Mga kapatid, no? Payo lang po sa mga kapwa ko rightly dividers. Pag-igihan po natin ng pag-aaral. Huwag po natin i-judge kaagad ang tao. Pag nakarinig tayo na, ay, hindi ko kasang-ayon to. Hindi ko kapareho ng teaching, rightly divider, pero iba ang view niya. I disagree with him, kukontrahin na po. Sisiraan na. Nakalulungkot. Di po ganun ang pag-aaral. Tayo po'y dapat nagtutulungan sa pagsasaliksik sa katotohanan dahil lahat po tayo accountable, mananagot sa ating Diyos o sa ating Panginoon. Okay, so yung pong salitang unreasonable ay ginamit din po sa Acts 25:27. For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner and not withal to signify the crimes laid against him. Now,
ang context po nito is tungkol kay Governor Festus, na ang pinag-uusapan ng kanyang ipinupunto ay si Paul, yung case ni Paul, sa harap ni King Agrippa. So, hindi rin makatwiran na sabi sa akin, sabi ni Governor Festus, ano po, na ipadala ang isang bilanggo, si Paul po yun, ano po, si Paul. And not withal to signify the crimes laid against him, dahil may mga paratang kay Paul. Ano po? False accusation, of course. Alam naman natin, no? Nasa katotohanan si Paul, pero ang tawag sa kanya, deceiver siya, no? Maraming evil worker, something like that, no? So, sa mata ng mga unreasonable and wicked men, napakasama ni Paul. Ayan, of course, Satan is working behind. May mga tao siyang ginagamit. Pero of course, sa mga taong nakakaalam ng katotohanan, hindi masama si Paul. Hindi siya masamang tao, hindi siya deceiver. Siya ay totoong apostol, mga kapatid. So, yun po yun, yung wala sa katwiran, yung unreasonable and wicked men, hindi po kumikilala ng katwiran ng salita ng Diyos o ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yan. So, pakibasa na lang po yung konteksto ng Acts 25, patungkol po sa binanggit kong mga paliwanag ni Governor Festus kay King Agrippa. May kaugnayan kay Pablo. So, ano po ba yung makatwiran? So, may mga taong unreasonable. Okay? Si Paul ba naging unreasonable? Of course, reasonable. Paano siya naging reasonable? Ito po, sa Acts 17, yung pagpasok niya sa mga taga-Thessalonica, no, sa lugar o sa bayan ng Thessalonica. Sabi ng Acts 17, 1-3, Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. So, ito yung first time na pagpunta ni Paul sa Thessalonica. At dyan na-convert itong mga Thessalonian believers na ito na kanyang sinusulatan. Okay? Where was a synagogue of the Jews? So, sinagoga ng mga Hudyo, yan ay isang lugar na kung saan nagtitipon ng mga Hudyo at nag-aaral, nagbabasa ng mga kasulatan. Ayan. Diyan pumunta si Paul, no? Diyan sila pumunta. And Paul, as his manner was, went in unto them. And 3 Sabbath days, tatlong Sabat, tuwing Sabado yan, magkakasunod, 3 Sabbath days. Okay? Pero hindi po araw-araw yan. May interval, of course. Every Sabbath lang, every Sabado lang. 3 Sabbath days. Reason out, notice. Nag-reason siya, no? I should say, reason with them, with the Jews of the synagogue, out of the scriptures. Yun po ang reasonable. Mag-reason out of the scriptures. At siyempre, yung reasoning niya out of the scriptures ay katotohanan. Wala pong twisting, ano? Wala pong pagbabago, distortion ng scriptures. Ano po? Ginagamit talaga niya ng tamang scripture, hindi yung he is mishandling it, no? Yan. So, verse 3, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I present to you is Christ. So, ang kanyang kinakatwiran is that si Kristo ay kailangang mag-suffer. Yan, yung sacrificial work niya sa cross, of course yun. At mabuhay mula sa mga patay. Then, at itong Jesus na ito ay siya ang Kristo. So, anong mga scripture ang ginagamit niya? Of course, saan po ba tinatalakay sa Old Testament na siya ay magsasuffer? Isaiah 53, Psalm 22, yan. Siya ay mabubuhay na maguli. Psalm 16, marami pang mga ibang verses, ano po, mabubuhay mula sa mga patay. At itong Jesus na ito, siya ang Kristo. Marami po yan sa mga kasulatan. So, yun po yung ginagamit niya, mga scriptures, mga words from the scriptures. Nagko-quote siya ng mga verses, ano, from the scriptures. Yun yung pag-reason out niya. Hindi siya gumagamit ng theological term. Ano, si Paul ay nag-aral sa paanan, no? Isa siyang estudyante, will say, ni Gamaliel, sa mga kilala, sikat na magtuturo sa Israel ng panahon niya, no? Pero hindi niya po ginamit yung karunungan na yung mga natutunan niya kay Gamaliel, dahil si Gamaliel din unbeliever, ano po? Si Paul, mula na ma-convert ay kung ano yung sinasabi ng kasulatan, yung words, exact words, yun ang ginagamit niya. Ganon din, yung nakatanggap siya ng revelation. Very plain and simple yung mga words na ginamit sa scriptures. Kaya, again, apila ko, yun po ang gamitin natin. Wag na po tayong gagamit ng iba pong theological terms, mga kapatid. Kung maaari lang. Ayan. Okay.
So, yun yung mga unreasonable men, walang katuwiran. No? Yung mga kumukontra sa kanya dyan, marami nag-upo sa kanya dyan. Hindi sila sumasang-ayon sa scripture. So, matindi yung kanilang pag-uusig na ginawa. Kung basahin po yung Acts chapter 17, ano? Napakahirap ng pagpasok ng salita ng Diyos sa Thessalonica in much affliction nga. Pero gaya ng binanggit ni Paul, nagkaroon ng free course yun at nag-glorify even at is with you sa mga taga-Thessalonica. Ayan, sa mga mananampalatayang taga-Thessalonica. Yung wicked men naman, dito sa Thessalonica ay ginamit po yung that wicked referring to the Antichrist sa chapter 2 verse 8. Pero hindi po yan ang tinutukoy ni Paul na wicked men dahil plural po yan dito sa verse na ito. Well, marami pong verses sa Word of God na kung saan ginamit ang salitang wicked or wickedness. Kung unang-unang pinaggamitan ng salitang wicked, ginamitan po ng salitang wickedness ay sa Genesis 6:5. And God saw that the wickedness of men was great in the earth. So sa panahon niya ni Noah, grabe na yung kasamaan, kabuktutan ng tao. Okay? That every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Puro evil na lang. Only evil lang. Wala nang good continually. Yan. Talagang hindi na kumikilala sa Diyos, hindi na kumikilala sa salita ng Diyos. Nandiyan naman si Noah, a preacher of righteousness. No, daang taon, more than 100 years, 120 years, ano, na nangaral siya bago dumating ang flood. Pero wawalo ang naligtas. Kaya sa Word of God, no, nakalulungkot na pagdating sa katotohanan, konti lang po talaga nagmamahal ang tumitindig. Majority doon po sa kalaban ng katotohanan sa maling aral, mga kapatid. Psalm 140 verse 8, nagpray din si David, grant not, O Lord, the desires of the wicked. Further not his wicked device, lest they exalt themselves, Selah. Well, may practicing involved dito. Dito sa Word of God, gaya ng ating pagtalakay, si Antichrist ay tinawag na that wicked. Ano po ba yung desire ng wicked? Doon sa ating pinag-aralan, ano po ba yung kanilang adikain, maging ni Satan? To be like the Most High God, possessor of heaven and earth. Palitan nila ang Diyos. At ginawa nila yan. Gagawin nila yan. No? Gagawin ni Satan at ni Antichrist yan sa 70th week. Subalit maikling panahon lang at babalik ang Panginoon para sila ay lipulin upang ipalasap sa kanila yung judgment niya, yung vengeance niya, yung everlasting destruction niya. Okay, sa mga unbelievers ko yun, di po tayo kasali doon. Okay, so dito rin sa verse na ito, sa verse 2 ay binanggit yung for all men have not faith. Ano pong ibig sabihin nito? Okay, that I may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. So, anong ibig sabihin ng for all men of that faith? Totoo ba na lahat ng tao walang pananampalataya? Maaaring gagamitin po ito ng ilang mga naniniwala na ang tao ay completely or totally evil at walang kakayahang sumampalataya sa Diyos. I mean, walang chance na tutugon siya by faith. Kaya kailangan lagyan siya ng faith ng Panginoon sa kanyang puso. May mga ganyan teaching. Okay, yan po ay nanggaling sa Calvinism doctrine. No? Kung familiar po kayo dyan. Na ang tao daw ay totally depraved. May in total depravity. No? Wala po sa Word of God yung mga katagang total depravity. I will not use that. Okay? Well, I believe na ang salita ng Diyos or yung gospel of Christ may kapangyarihan. Konting patalastas lang po. Kahit na ang tao ay patay spiritually, no? Siya ay in darkness, pero kapag nakarinig siya ng Word of God, yun yung proseso, yung ng gospel of salvation, gospel of Christ. Yan ang power of God of salvation. The power of the gospel could create faith in the heart of the unbeliever. Yan po ang ginagawa ng gospel. So, it's the Word of God itself or the gospel itself, okay, produces power sa mga makarinig. Well, sa mga sasampalataya, it will save them. Gaya natin, halimbawa. Pero sa mga hindi sumampalataya, although naiintindihan nila, okay, they will be condemned. Of course, may condemnation. They rejected the Son. So, it is not that God put faith, nagbigay siya ng gift na faith. Kasi minsan, yung Ephesians 2:8,
8 ay ginagamit po na yung faith daw ay gift of God. I don't believe na yun ang gift. Ang gift doon ay ang salvation. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Ang salvation is not of yourselves. Salvation is by faith, by grace, no? And through faith. Salvation is not of ourselves. It is the gift of God. Ang salvation ay gift of God. Eternal life is gift of God. Romans 6:23, not of works. Salvation is not of works. So, hindi po yung faith ang gift. Dahil kung halimbawa totoo po yun, kung sino lang yung ginusto ng Diyos, pinili po niya na maligtas, yun lang ang maliligtas. Yung hindi niya pinili, doctrine of election po yan, sa Calvinism, kawawa. Some chose to salvation, God did choose some to salvation, and God did choose some to condemnation or damnation. Okay, to be condemned, to be punished. Yan po yung teaching na yan. So, yung all men have not faith, hindi po totoo na lahat ng tao at walang taong hindi pwedeng makapag-exercise ng faith. Dahil itong mga taga-Thessalonica, nabasa natin kanina, sa pagpasok ng gospel sa kanila, with much affliction, may mga sumampalataya. Mismo doon sa Acts 17. Gaya ng mga taga-Thessalonica, sumampalataya sila. So, hindi sila kasama doon sa all men have not faith. Ang malinaw na punto dito, mga kapatid, sino po yung mga tinutukoy na all men have not faith? Mismo sa verse nakalagay kung sino po yung mga yun. Sabi po mismo ng verse, that I may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have not faith. So, sino yung mga all men have not faith? Yung mga unreasonable and wicked men. Mga unbelievers yan. Mga nag-uupo sa katotohanan. So, sila yung tinutukoy na all men have not faith. So, kaya importante ang words. Kaya, at hindi po putulin yung verse, mga kapatid. Okay. I believe na yan po yung ibig sabihin ng mga katagang for all men have not faith. Then, sa verse 3, may time pa po tayong konti, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from falling. So, contrasting kung ano yung nakalagay sa verse 2, sa salitang but. No? Contrast po yan. But the Lord is faithful. Sino po? Kanino po faithful ng Diyos? Doon sa mga sumampalataya. Dahil sabi niya, who shall establish you? Mga Thessalonian saints. Nakita natin, may work of faith sa kanila. Ang Word of God work effectively in them that believe. So, ang Word of God ang may power na kikilos, may effectual working of the Word of God in you that believe. So again, hindi sila kasama sa all men have not faith na tinutukoy sa verse 2. The Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Dahil wala po tayong panahon para talakayin lahat yan. Sa susunod ay pag-uusapan po natin itong mga katagang the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Kung ano ibig sabihin ito. By the way, sa King James Version, mga kapatid, ay may dalawa pong magkaibang salita na halos pareho, no? Yung salitang establish, E-S, no? May umpisang E. Then, establish. Dito naman ay wala pong E. Establish. Okay? Yan yung nakalagay. Wala pong E. Well, sa modern day English ngayon, wala na po yung establish, kundi establish. May E lahat sa mga dictionary. Pero unique sa KJV dahil meron pong E-S-T-A-B-I-B-L-I-S-H at meron pong S lang, walang E sa umpisa. Magkaiba po yan sa King James Version. Kagaya rin po ng salitang always at always. Kagaya rin po ng mga katagang ensample at example. So, yan ay mga mahalagang salita na dapat intindihan natin sa bawat konteksto ng pure Word of God. Ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, dito sa ating huling verse na binasa, the Lord is faithful. Our Savior is faithful. Siya ay matapat. When Christ came to this world to save sinners, kabilang tayo doon. Kabilang ka doon, kaibigan, kapatid, kamag-anak. The Lord Jesus Christ gave Himself. He faithfully and voluntarily gave Himself. Binigay niya ang kanyang sarili. Pagsunod sa kalooban ng Ama. He believed the Father's perfect plan for salvation na tanging
ang makapagliligtas yung kanyang pag-aalay ng kanyang sariling kanyang buhay sa Kalbaryo. Kaya siya pumarito sa sanlibutan to save sinners, 1 Timothy 1:15. At sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan, sabi ng 1 Timothy 2:5, siya namagitan, mediator siya between God and men. And then sa verse 6 ng 1 Timothy 2, He gave Himself a ransom for all. Pambayad, pangtubos. Para sa lahat nating kasalanan. Dahil hindi natin kayang tubusin bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kailangang ibigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Christ gave Himself. Galatians 1:4, Christ died for us. Romans 5:8. Yan po sinasabi ng Word of God. Ang dugo ng Panginoon na buhos for the redemption of our sins. Ephesians 1:7, Colossians 1:14. Sa pamamagitan din ng dugo ng Panginoon, sabi ng Romans 5:9, justified by His blood. Tayo po ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng dugo. Justified freely by His grace through the redemption. Romans 3:24. Tayo ginawang matuwid sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Justified freely, libre po yun, by grace, being justified freely by His grace through the redemption. Yung redemption that is in Christ Jesus. Yung redemption is always by blood yan. Kaya bigyang diin po natin yung blood. Redemption through His blood. Bumabalik sa Calvary. Kung hindi ka paligtas, kaibigan, kapatid, kamag-anak, wala kang ibang pagtitiwalaan kundi ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyo. Hindi yung sakripisyo mo, hindi yung pagpunta mo sa church, hindi yung ginagawa mo, hindi yung pagiging aktibo mo ang makapagliligtas. Hindi ang religion mo. Hindi yung binibigay mong pera, kaibigan, kapatid. Ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas. Nabiktima ka ng religion kapag hindi ka magtitiwala ng lubos sa kasapatan ng ginawa ng Panginoong Kristo. Nakakaawa ang magiging kinabukasan mo sa eternity. Ating tagapagligtas ay isang persona, buhay siya dahil pagkatapos niya mag-alay ng kanyang sarili, nilibing na buhay na maguli. Patunay na tagumpay ang kanyang ginawang pag-aalay, pagsasakripisyo para sa iyong kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Kaya kung magtitiwala ka, tiyak ng iyong kaligtasan. May assurance. Ikaw naman, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ay ligtas na, ipangaral mo ng may katapangan ang salita ng Diyos, ang gospel of salvation. Huwag nating hahaluan ng ating mga mapalamuting salita, ng ating mga magagaling na pananalita. Hindi yung eloquence natin ang mahalaga, kundi plain and simple words na ginamit. Yung mismong mga salita na ginamit ni Paul sa kanyang mga sulat tungkol sa gospel of Christ, gospel of salvation, sa death of Christ, blood of Christ, para sa ating katubusan. Huwag na po tayong gumamit ng sinner's prayer, altar call, okay? Ganun po mga ceremony. Yan po ay nakasisira. Water baptism ceremony, that will make the cross of Christ of non-effect. 1 Corinthians 1:17. Nakalulungkot. Dami pong kalaban ang katotohanan. Maging simpleng message ng kaligtasan kaligtasan na magdudulot ng kaligtasan sa sino mang sasampalataya. Distorted pa, adulterated pa, nahaluan pa ng kung ano-anong salita. Kaya sa halip na maligtas, tiyak yung tao na lilito at hindi nakatitiyak ng kanyang kaligtasan. Kaya apil ako, mga kaibigan, kapatid, na nasa katotohanan na at kumikilala sa authority ng King James Version, na perfect Word of God. Yan po yung ating gamitin. Yan po ang sword of the Spirit. Yan po yung kapangyarihan. Wala po sa atin. Wala po sa ating kakayahan, katalinuhan, at kagalingan. Hindi po paramihan ng followers o palakihan ng church. Ang katotohanan po ay kung ano yung sinasabi ng Word of God. Hindi po ako na-insecure kung kukunti po ang naniniwala sa akin at hindi nakikinig. Kung kukunti po ang member ng church, I don't emphasize membership, yung large number of membership sa aming ministry. Dahil nakita ko po sa Word of God na hindi po talaga paramihan sa mga nagmamahal sa katotohanan. Kung gusto nating dumami, huwag po tayo magturo ng tama. Sumama tayo sa agos. Tsak yan, marami po tayong maakay na nagmamahal sa kasinungalingan. Kinalulungkot kong sabihin, hindi sa katotohanan. Naway magising po tayo sa mga paalalang ito at naway makatulong sa ating pag-aaral, pagtindig sa katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Maraming salamat at tayo po ay manalangin bago po tayo maghiwalay. Dakila ka ba? Salamat po sa inyong kabutihan, katapatan.
Salamat sa bawat isang nakikibahagi, nananalangin, nagsasaliksik, nagmamahal ng iyong salita. Nawa ay sa halip na kami po ay magbangayan bilang mga magkakapatid, magsiraan ay magtulungan, maging open sa isa't isa, mga tuwiran sa mga kasulatan, sa kung ano ba ang totoo na nakasaad dito. Sa mga hindi paligtas, naway sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kaligtasan, sakripisyo ng Panginoon, na kanilang narinig at narinig, ay lumikha ito ng pananampalataya sa mga puso na hindi pa nakatitiyak, pang sila ay magkaroon din ng katiyakan, buhay na walang hanggan, at mga pagpapalang espiritual na daladala at kaloob ng sakripisyo ng aking Panginoon Kristo. Kung lahat aming pinapasalamatan at ang kapurihan kalulutian, pinagkakaloob namin na binibigay sa inyo, dakilang Ama, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ.